Sige siya atake ng humba, na pagkaon mata ni, apil man siya, hintil man siya ni. Unya, diya sa buhat Jes, makisunan ko diyan ni Kristo, Kapitulo 11, versikulo 15, klaro kayo, nga atong amigo, ni sukarat, nga wala gyud nakapatumba sa atong gipabarog ka kamatuoran, nga nagaingon, mahimo ng kanon bisag unsa. Tungod kay ang atong igsuon sa akong siyang gipangutana nga kining buhat Jes tao man buti pasabot niya niini niya ang sugo nga gikan sa langit pag-ihaw man og pagkaon apan pakyas gyapon ang atuang amigo tungod kay kung tao kini magaigsunan ko diyan ni Kristo mahimo day nga pakaunon niya si Pedro og tao ya paihawon pud niya tao. Klaro kayo pakyas wrong gyapon, wala gyapon katumba. Tugi ako kipaabot makaigsunan ko diyan Kristo sama sa bagyo. Ngayang basahon. Basahon isa tong kaatbang nga wala hinluy. Tugay, Mr. Moderator, pwede ko kahulam sa tima. Ang tima nagingon man, ako pamatud-an ang gilang mahugaw nga kalanon panahon sa Hudiyo sa bag-ong tugon hinlo na. Iya kining ginigar sa tupa iyang inigar nga dili hinlo. Apang sa may gihimo yan niya ito, amigo. Ang gihimo niya, sige no siya panaway des merkado. Nga na hindi makaon des merkado. Ya kanita ka merkado, naarapan din upan. Nga tindirag karni des merkado. Sige siya panaway. Mga ba ni? Iya tang pamatulan. Kaya iya manangaas man siya pagligar ni ini. Iya ang pamatulan nga wala hinlui diha sa bag-ong tugon. Apan pakyas gyapon tong migo. Ano naman? Lain may diskutan. Nagbangag manog iya, ha? Nagbangag. O niya, makikson, lain pagyod. Ha? Mingon siya nga mikaon kunos Pedro apan dili baboy. Noon sa man tao na, atong amigo, kining hintil, kita nga mga hintil, nga dili ta Hudiyo, gitawag tag hintil, mukaon ta, bisag unsang pagkaon. Mupita na usa sa mga pagkaon sa mga hintil. Nguni, humba, litson baboy. Una, pagsuman sa pagkaon na to, sa mga hintil. Onya, ang atong amigo, miingon ko no, mikaon na pandili humba. Usa mo tayo? Kaklaro ana sa Biblia nga, mikaon si Pedro uban sa mga hintil. And eat with them. Diha sa English nga Biblia, makaigsunan ko dyan ni Kristo. Onya, nag-ingon siya, parehas sila og batasan ni San Pedro. May isuon ko parehas kuno siya kawa kay bibalipad kuno San Pedro. Parehas kuno sila batasan ni San Pedro. May isuon lahira kayo. Pag human sulti sa atong Ginoong Dios, sa atong Ginoo gikan sa langit nga nagtingog nag-ingon, ayaw isipa nga mahugaw ang bisan unsa nga ginluwa na sa Dios. Si San Pedro mikaon man, apan kini ato ang amigo si Mr. Loya. Wa gyud mikaon hantod karon nga ingon sa parehas lang Pedro. Wala di sila parehas tungod kay nagdumili gyapon siya. Ang atong Ginoo sa lain pagkasulti mingon. Diya San Lucas Kapitulo 10 versikulo 8. Klaro man kayo na. Kung muadto kamo sa kalungsod, kani si Mr. Luaya taga Bacolod ni, dito ni si Bacolod gikan. Yan ni ani sa San Carlos. Kung muadto kamo sa usa ka lungsod, ug dawaton kamo sama ni Mr. Luaya nga atong gidawat. Kaon sa bisan unsang idulot. Ako mikaon ko, gidulutan ko nila. Nga, taga-diri ka ko. Apan si Mr. Luaya, nagdumili gyapon. Unsa man na to? Gahi yung gulong. Nagsunan ko dati Kristo. Unya, sa unang Korinto, Kapitulo 10, iyang giatake. Iyang giatake. Nga kanunon niya ang unang Korinto, versikulo 10, Mr. Luaya, Mr. Luaya, gipalikon manuon nimo ang ako ang gipabarog. Kay mingon maka kining unang Korinto kapitulo 10 versikulo 25 kanunon ni. Mingon man ka kanunon ni. Mr. Luaya, abi ba nakog ligaron ko nimo? Imo manong kung gipalikon. Kanunon ni kuno sumala ni Mr. Luaya nga Sabadista. Kaning unang Korinto, kapitulo 10, versikulo 25. Nagingon,
makahimo kamo pagkaon sa bisan unsang karne nga gibaligya sa merkado. Ya isa kanuno ni gipaligo na noon abi pa nako gigaron ko nimo Mr. Luaya. Nagdumdum ko nga gigaron ko nimo. Imo man nun gipuna noon. Klaro kayo si Mr. Luaya wajud nakapatumba sa akong gipabarog tungod kay ingon siya kining unang Korinto kapitulo 10 bersikulo 25 kanunon jud ni. Iya ginagipahimugan kanunon. Iya mingon na ba diri makahimo mo pagkaon sa bisan unsang karne nga gibaligya diha sa merkado. Nya kining baboy mura pa rin daghan dito sa merkado, karni man eh. Mr. Luya, ay pagwala, klaro kaya, makahimo ka na. Kahimo ka na, muna ayaw yung pagkuhan, bisag lami na kayo ba, kung gaya po ni mo. Klaro kayo, iyong ka kanaunon eh. Ha? Klaro na kayo niya, gingnan ka, makahimo ka na, pagkaon. Iti yung ka, magdumili yung ka. Tilang yung Mr. Luya, klaro na kayo, makahimo ka na. Siguro kakakuhan kaya ni Mr. Luya ba nga, pwede na ba? Makahimo ka pagkaos bisang unsang karne. Diya sa to ang merkado bisang sa Bacolod. Naman sa Bacolod si Mr. Luaya, makaigsunan. Oh, daghan diyang karne baboy diya. Ingnan yun. Makahimo ka na. Pagkamaldito, mag-imoy. Klaro kayo, makahimo ka na pagkaon. Mabitang itilaw ko, kay gidulutan ko. Karne. Ya kaning laban diya, baboy ginagibaligya diya. Klaro kayo, muna nga makaigsunan ko diyan ni Kristo. Ang ato ang amigo Pakyas Jud. Nagdumduman ako anin niya nga, iya gitumbahon dayon niya akong gipabarog. Nga wala hinloy. Wala hinloy, kaya muntima, ako mapamatudan, nga gihinluan na diha sa bagong tugon. Pero wala Jud. Ngayon sa may nakasulat noon diha sa Ebanghelyos tong Ginoo sumala. San Marcos, Kapitulo 7, versikulo 18. Lahos, atong basahon ha? Klaro kayo itong basahon San Marcos. Ano klaro ni Mr. Luaya ba nga? Pwede na. Luaya lang siya kayo kay wala lagi siya kabasa, huwag nakabasa pa ni siya, nakasabot pa ni siya, pwede na niya kaon ay. Wala yun pa, huwag nakasabot siguro, dumili lang siguro. Klaro kayo itong basahon ha? Sa inyong panabot, samar ba kamo sa uban? Mitubag si Jesus kanila. Wala ba ka di ay kamo makasabot? Ha? Paminaw mayo. Mr. Luaya, wala ba di ay kamo makasabot? Bisan unsa, nga mosulod sa baba. Kato misulod sa baba na ako kaniya. Sama to? Unsa to?